Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang umaga mga kapuntos, at sa umagang ito, ang akin naman tampo ngayong video ay yung isang nagtanong kay Brother Angel kung pwede ba i-confess ang kanyang pagsabi ng totoo dahil daw ito ay nagdulot ng hinanakit sa ibang tao. Halimbawa, isang tao, nakita niyang may ginawang mali ang kanyang kasamahan at ito'y kanyang pinuna. Sa tamang paraan, kanyang pinuna. Pero, nagdamdam yung kanyang pinuna. Ang tanong niya, kailangan ba niyang i-confess ang kanyang ginawa na sinabihan ng tama yung kapatid nang dahil lang sa ito'y nagkaroon ng hinanakit sa kanya? Yan ay isang napakagandang tanong na ating ipasagot kay Brother Angel Santos. Brother Angel, pasok. Hello, Brother Ando. Yes, hello bro. Good evening, brothers and sisters of PPP, punto por punto. Pwede kay Brother Angel. Hey, Brother Angel pa rin, go ahead. Nababagabag lang kasi ako, Brother Angel, kasi gumagawa kasi tayo ng tama, nasa tama naman tayo. Gusto natin ibigay sa parang iparating ng magandang balita, magandang work, ang pag-ibig ng Diyos, ang divine mercy ng Diyos, di ba? Pero may mga tao kasi bro na palagi pa rin tayong inaatake, na parang nagre-retaliate sila na mali yung ginagawa, bakit mo pa yung ginaganito? Bro, need ko ba itong i-confess? Ang alin bro, sabi mo ibang tao yun eh. So bakit confess mo kung ibang kasi parang natamaan ko sila, mo ba? Parang natamaan ko sila in good works. Pero parang nag-retaliate sila, parang parang naging masama tuloy kung ano yung parang gusto mong iparating sa kanila, parang ganun. Parang na-offend sila, pinangaralan mo, na-offend na-offend sila, parang ganun. Ako, pinangaralan mo o personals o ano yan? Pinagsabihan ko lang bro, kasi as a lay minister kasi, yes, kailangan tayo and with respect pa rin tayo kung anong hawak natin. Pero may mga instances kasi bro na nagbabiolate sila to the extent na ginagaya rin ng parishioner. So to be server kasi ito yung kinausap ko. Parang sinabihan ko lang to be a server, dapat maging good influence tayo sa mga parishioner. So with that kasi parang ako pa yung napasama. So siguro that time, ngayon lang kasi siya nag-message eh. So siguro kasi nung bisperas kasi parang akala ko yung may sinubuhan kasi ako bro na may parang piercing siya sa dila. Nailagay ko na yung hostya. Akala ko that time, dun ako parang nabagabag ako during Christmas Eve. Pangit na yung pakiramdam ko. Yun pala, may isang tao din na nagkakagalit sa akin. So yun ba yun bro? Kailangan ko ba siyang i-confess? Kailanman, even John the Baptist, tandaan mo, no, nasaktan yung ano ni Herodias. Pinapatay pa nga siya, di ba? Pero ano sabi niya, ang tanong, nagsisi si John the Baptist doon? No, nagalit talaga, may magagalit talaga sa iyo, kapatid.
Sapagkat nag-aano ka ng tama sa tao. Ako, ang dami na ngayon, ako ang dami na. Pero ako, basta ang pinaka-importante, pinapasabi ng Diyos sa'yo. Kasi lingkod ka, lay minister ka no? Yes, and paano ka magkakasala sa isang tamang pangangaral, lalo na galing sa Diyos yan? Ba't ka matatakot? At if God is with you, who will be against you? Diba? And tandaan po natin, kaya sabi nga ng Panginoon, pumunta ako rito hindi para magkaroon ng kapayapaan. Kaya nga sabi, laban, di ba? Ina, laban sa anak. Anak, laban sa kaibigan din, lalaban. Kasi, bakit? Gusto mo matuwid, yung iba ayaw. Tama? Pag nasa matuwid ka, it's a battle between good and evil. Gusto mo sumunod sa Diyos eh. Eh sabi ng Diyos, di ba, 4:17 ng Santiago, ay dapat sabihin mo sa kanila kapag alam mong masama ito at makabubuti sa kanila, sabihin mo, parang ganun din yung halimbawa, nalalason na yung kaibigan mo, hindi mo ba sasabihin, oy may lason yan, yung iinumin mo. So, pag sinabi mo yun, in a nice way naman, kaya nga sabi ko nga sa inyo dati pa, no, may kasama ko lay minister, hindi man kasal pala, hindi ko alam. So, na nagba-Bible study po kami, actually, may mga na-offend talaga. Para daw akong nagmamagaling, nagaganito. Eh, sabi ko, sabi ko, ako naman kasi, ang sinabi ko, ang pagmamagaling ba ang pagbibigay ng salita ng Diyos? O pagsunod at paggalang sa Diyos? At pagpapakumbaba sa Diyos? Hindi yung pagmamayabang. Nagpapakumbaba ka nga sa Diyos. Bakit? Sinusunod mo yung sinasabi niya at pinangangaral mo lang. Opo. Tama? So, kung ang sabi ng Diyos kasi ipangaral, magmula nung una pa lang, pag-akit niya sa langit, sinabihan ng mga apostol, ipangaral niyo. Kukunti nga manggagawa, tayo nga lang ngayon kukunti lang tayo manggagawa, ang dami aanihin. Pero ano sabi ng Diyos, no? Yung mga apostol, mga pari na yan, at tayo bininyagan ng mga pari, tayo ngayon ng mga common priest nga. Priest na rin tayo ngayon kasi nung malakumpilan tayo, namanan natin yung pagkapropeta ng ating Panginoon Jesucristo. We are obliged na mag-aral. At yung pag-aaral yan, sasabihin natin at pag sinabi mo yan, hindi matutuwa ang lahat. Kaya nga sabi ang dami ng umiiwas nga, sabi nga sa inyo, nung sa group chat ng mga pamangking ko, hindi naman ako nung pumasok ako, nagsilayasan yung iba. Kasi alam nila mag-aano ko ng mga word of God. Nasasaktan sila sa word of God. Ako natatawa. Bakit? Kasi naintindihan ko Ano pa sila, kumbaga, bata pa, sabi nga ni Apostol Pablo, sanggol pa sila sa pananampalataya. Maraming matatakot at magagalit sa'yo. But tandaan mo, kapag yung sinabi mo ay salita ng Diyos, kapatid, lahat na nakikinig. Pag sinabi niyo yun, dapat in a nice way pa rin, siyempre, no, at may batayan. Yes. Ako noon, yung mga lay minister, nag-Bible study kami tungkol sa kasal. So, nung pinaliwanag ko, bro, kung hindi pa kayo kasal pala, hindi pwede. So, hindi ko alam, hindi sila kasal, nag-anuhan, ay, bawal pala, no, bro, sabi. Ayan, nababasa ayon sa Biblia. Ayun. Kung gusto nyo, i-confirm nyo sa pare, kay Father Abet, kinonfirm nila. O ano sabi ni Father Abet, hindi pa kayo kasal, wag muna kayo mag-serve bilang lay minister. Alam niyo po ang nangyari doon, nagpasalamat pa sa akin. Bumalik sila sa akin nung nag-Bible study na kami uli kasi nag-form ako ng Bible study doon. Nagpasalamat pa. Bro, napakarami naming natutunan, salamat. Kung hindi, nagsiserve pala kami, bawal pala. Sacrilege pa yun. Magkakasala pa sila na sacrilege. No, so anong tanong mo, ikukumpisal mo, ba't mo ikukumpisal? Ang utos ng Diyos, hindi masama yung kapatid kung alam mo tama yon. At dapat sabihin mo in a nice way. At sa lahat na nakikinig, pag kayo po ay yung mga natutunan nyo rito, kaya lagi ko sinasabi, ilista nyo, ipakita nyo, may batayan dapat para hindi tayo magmukhang nagmamagaling lang. Alam mo yung mga tao, di ba? Pag sinabi mo akala nagmamagaling, ako sinasabi ko ayon sa CCC. Pag ako nagsasabi sa mga kapatid ko, alam mo, ayon sa catechism, ganito yan. Alam mo, ayon sa Code of Canon Law, ganito yan. So may batayan po para mas pero kung tatanungin nyo, kung ikukumpisal mo ang isang tama na galing sa Diyos, hindi mo dapat ikumpisal yan. Dapat maging proud ka pa. Yes. Kung alam mong galing sa Diyos, turo yan
Kahit sabihin mong magalit na ang buong mundo sa iyo, kagaya ni St. John the Baptist, nagalit sa kanyang pinapatay siya. Sabi niya, hindi matuwid ang kunin mo yung asawa ng asawa ng kapatid mo. Idol ko nga yun eh. Talagang ganun ako pag talagang mali ka kahit sino pa. Sabi ng Diyos ganito, sasabihin ko sa kanila. And then yung iba natutuwa, yung iba hindi. Importante bro, natuwa ang Diyos. Kung hindi man matuwa sa'yo, ang importante ang Diyos natutuwa sa'yo. Salamat po. At ito siguro advice ko na lang din sa iyo bro Champ, no, ayon sa Panginoong Jesucristo, para kahit papaano naman magkaroon ka ng courage. Yes. No? Ito sabi ng Panginoong Jesucristo, kapupuutan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inusig kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Tandaan ninyo, bago ninyo mapuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, darating na ang Anak ng Tao. Walang alagad na nakakahigit sa kanyang guro, at walang aliping nakakahigit sa kanyang Panginoon. Sapat nang matulad ang alagad sa kanyang guro, at ang alipin sa kanyang Panginoon. Kung ang ama ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo nang lalaitin nila ang kanyang mga kasambahay. Kaya, huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad, at walang nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim ay ulitin ninyo sa liwanag. At ang ibinubulong sa inyo ng inyong ipagsigawan sa lansangan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. So, bro, yung mga nararamdaman mo na yan, no, negativity, ay naranasan din ng ating Panginoong Jesucristo yan. Kaya nga pilit ng pinaalalahanan ng kanyang mga alagad. Sabi pa nga dito sa Tantay 3, no, kung didiritso natin to sa Tantay sa 32, unahan natin sa 32. Sabi ng Panginoong Jesucristo, ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang sino mang ikahiya ako sa harap ng mga tao, ay ipapahiya ko rin sa harap ng aking amang nasa langit. Kaya dumaan sa ganyan ang ating Panginoong Jesucristo, bro, no? Dumaan siya. Bagko sabi pa nga niya, pinangalanan siyang si Beelzebul eh. How much more yung mga tagasunod niya, sabi ng Panginoong Jesucristo. No? At sabi niya, tandaan mo, hindi nakahihigit ang alipin sa kanyang Panginoon. Kaya huwag ka mag-alala bro, no? Normal yan. Kasi nga, kapupuutan tayo dahil sa pagsunod natin kay Panginoong Jesucristo. Ang ipahayag ang magandang balita. No? Pero anong sinabi niya? Ngunit, ang mananatili hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kaya kung nakaranas ka ng ganyan, manatili ka lang ganyan kapatid, no? Huwag kang pa-apekto sa negativity na nararamdaman mo ngayon. Normal po yan. Dahil hihilain ka talaga ng demonyo para iwasan mo ang gawain yan. Kaya ang Panginoong Jesucristo, sabi niya sa Tantay 2, ang sino mang kikilalanin ako sa harap ng mga tao, kikilalanin ko rin sa harap ng aking amang nasa langit. Kaya patuloy lang kapatid. Opo. Salamat po sa inyo, Brother Angel, Brother Junri. Napaka heartfelt na yun. Napahayag galing sa ating Panginoon. So, thank you. Nabagabag lang ako dun sa sa message nila sa akin. So, sabi ko naman, pagdadasal ko na lang sila, sabi ko, na sana naway, anong tawag doon, matauhan sila o baka, or yung pumunta sila kung saan yung tama to
sabi ko nga dun sa mga kasama ko, hayaan na lang po natin sila. Kung gusto niya i-approach ako, sabi ko, tuturuan ko siya kung ano yung tama, at kung hindi niya yun i-accept, tuturuan ko pa din hanggang sa ma-accept niya. So, grabe talaga yung parang retaliation ba tawag doon. Grabe. Nasa simbahan pero grabe yung grabe yung mga pinagsasabi ba. So, salamat po sa inyo, Brother Angel and Brother Jundy, and then sa buong Punto por Puntos. Dito sa Punto por Punto talaga, dito ako natuto at ito yung nag-boost ng aking spiritual, ng aking faith sa ating Ama. So, maraming salamat po sa inyo. At yun po ang kasagutan ni Brother Angel Santos at saka ni Brother Junray sa katanungan na kailangan ba ikumpisal ang pagsabi ng totoo nang dahil lang sa rason na nagdamdam yung kapatid ng sinabihan mo. Ang sagot, hindi kailangan, dahil ang kailangan mong gawin, sabihin talaga ang totoo. Yang kung masaktan man sila, sabi nga ni Padre Darwin, truth hurts but it heals, no? Truth hurts but it heals. So walang dapat na ikumpisa sa ganoon. Nagdamdam siya dahil naramdaman niya mali ginagawa niya, hindi lang niya matanggap, nagdamdam siya. Pride na po yun ng nung pinagsabihan, pero yung nagsabi mismo hindi na kailangan na magkumpisal. Ayan, so yan po ang sagot nila. At tayo magpatuloy sa mga karagdagang katanungan na bibigyan ng sagot dito lamang sa Punto por Punto. Mamaya, balik ulit tayo. Bye-bye. Bro Jando, ito magandang natin yung nagtanong kanina sa mga garden wedding, no? Kasi sabi natin preferably talaga ng simbahan is sa church. So agad maari sa church. Is this allowed? May sinend ako para may batayan tayo. May sinend po ako na may sinend ako sa iyo, Bro Jando. Catholic answer 'yan, turo ng simbahan. Allowed ba yung garden wedding? Tingnan nga natin. Okay. May sinend ako sa messenger mo, bro. Para download ko muna kasi hindi ko to may pakita kung hindi ko may download. Okay. Laman ng lahat. Gusto kasi talaga simbahan sa church talaga. Pero misa, ang misa talaga kahit saan pwede. Pero yun nga sabi ng Catholic answers, marami nagtatanong diyan, pero ayan, tingnan natin ang sagot talaga hangga't maaari. Ayan. Ito sinasabi, is garden wedding allowed in Catholic Philippines? Unlike many other religious and civil ceremonies, Catholic weddings do not allow outdoor ceremonies. Yan. So, malinaw po yan, ha? Lalo na sa Pilipinas. Huwag na tayo ng garden. Much better, mabasbasan tayo sa mga lingkod ng Diyos at sa bahay ng Diyos, sa simbahan, kapatid, no? Yan po yung malinaw na sagot ng Kaya nga, hindi nila yan as much as possible, they preferred sa church. So, they do not allow po, wag na tayong baka mapahiya lang tayo. At mas maganda naman talaga, no? Yung mismo sa dambana, no? Ng Diyos. Sabi nga, di ba, hanggang sa ihatid kita sa dambana. Sa yon? Sa simbahan lang po, kapatid. They're not allowed garden wedding. Si sister kanina nagtatanong. Yun po, kapatid. Okay, thank you sa iyo, Bro Champ. So, move naman ako dito nga sa next naman, si Rex Aguilar. Brother Rex Aguilar, good evening. Open ang psychic. Good evening po, Peace with you all. At tanong ko lang po, ano po magandang gawin para bukas sa bagong taon ng ating mga kapatid para magkaroon ng biyaya o hindi magisumpa? Brother Tata? Brother Tata Rosal? Yes, kumusta ang signal, Brother Jando? Okay naman. Pakiulit yung tanong mo, Brother Rex Aguilar.
Ano magandang gawin rin bukas ng gabi pag sa loob ng bagong taon para maging biyaya ang makuha natin at hindi maging sumpa ang tanggapin? Yung gawain natin sa New Year. Ano magkakalugod-lugod sa Diyos? Okay. Medyo mahina. Talagang naluluding ating signal guard dyan, pero dahil lakas ang ulan dito sa amin ngayon. Ang tanong, anong dapat gawin panahon sa New Year o bagong taon? Opo. Okay, so of course, samba tayo ay dahil lalo na isang obligation day yon ng diniscuss ni Brother Render kanina about Eutychus, Mother of God, Mama Mary. Solemnity yun sa pagkaina ng Diyos ni Mama Mary. So obligado tayong magsamba bilang mga Katoliko. Pangalawa, pagdasal dahil ang yun pinaka-importante, kami tete ng mga biyaya dahil ang Diyos lamang ang may-ari, ang ari sa lahat ng biyaya, siya lamang ang ang source of sa lahat ng mga grasya, di ba? Diyos lamang. So, pagdasal, huwag yung mga pamahiin. Alam na niyo kung anong mga pamahiin panahon sa sa lubong ng bagong taon, di ba? Ang iba, may 13 na bilog na prutas, isa yung pamahiin, isa yun sa mga practice, with due respect sa ating mga kapatid, na susunod yun sa ating mga Chinese, dahil yung mga Chinese yung ginawa nila, yung mga Filipino-Chinese, pero spituhin natin sa lahat, sa kanila yun. Pero Katoliko tayo, bawal yun sa atin, dahil isa yun sa pamahiin. Dami pang mga pamahiin na ang iba, may mga queen sa kanilang pakit at pag tatag ng 12 midnight at sa kanilang yung anong ba ibig sabihin yung kailangan parang lagay sa kamay Brother Jando at logoin Brother Jando. Yun ang iba. Kung gusto ninyo nga totoo naman yun, parang palaging may pera, wag yung coins. Kung totoo yun, yung mga bills na 1,000, 500, para daming pera. Ang iba, hindi kakain ng mga manok dahil sabi nila baka parang manok na, palaging palaging kakahig at tutuka. Pag hindi makakain, hindi katutuka. Ang daming mga pamahiin pag New Year, ang iba gamit ng mga fire tractors para palayas ng mga evil spirit. Hindi yun totoo. Mas nasa mga fire tractors ang evil spirit. so pinaka-importante, brother, magdasal panahon sa New Year. Yung prutas, bro, tata. Yung prutas, ang malas dyan, dahil yung prutas, pag pwede pa kainin, hindi kainin. Pero yung nabulok na, masayang na. So, walang yung prutas din na. Sandali lang. Ang prutas ba, yun ba ang, bang sa Bisaya, ang ibig sabihin ng isang pari na naghumili sa amin dito na, sino ba ang may alam, ang prutas o ang tao? Bakit ang ating mga biyaya nagdepende sa mga prutas? So, baka katulad tayo ni Adan nagliba na nabiktima sa prutas. Diba? So, isa yun sa mga pamahiin. Hindi yung turo ng simbahan at dami pang mga pamahiin sa salubong natin sa bagong taon. Ang iba, yung mga sakyan nila, laging iandar para hindi madaling masira. So, ang dami pa. So, yun lang, brother. Baka may dagdag si Brother Angel. Brother Angel? Wala naman pong hindi ka naman wala naman ibang gusto mo magkaroon ng biyaya. Kanina, no? Seek ye first the kingdom of God, and then everything will be added unto you. Alam niyo kapatid, God is more than enough. Ang iwasan mo rin ng mga ganyan, ng mga pamahiin natin dahil
Yung mga pamahiin na yan, sa lahat ng nakikinig, buti na ano to, kasi naano ko sa Facebook to, buti na iano natin, bukas siguro maibigay ko yung video ng isang pare, no? Bakit bawal ang pamahiin? But biblically, yung mga pamahiin na yan, bawal yan. Dating Biblia, Deuteronomio nga bro, Jando, dating Biblia. Deuteronomio? 18. Okay, Deuteronomio 18. 10 to 12, dating Biblia. Okay, 18, 10 to 12. Ito yung sinabi na Panginoon doon sa mga Israelita dati. Sino man sa inyo ay huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog. Huwag kayong manghuhula. Huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam, ng mga mananawas, at ng dating Biblia bro, nandun yung pamahiin. Ang dating Biblia, okay. Huwag makakasumpong sa iyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, nanghuhula o nagmamasid ng mga pamahiin. So bakit daw i-ano mo sa sa 12? 12. Sapagkat ang sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon. Sabi nila walang mawawala, karumaldumal nga eh. So lahat ng mga pamahiin, prutas, pampaswerte, no? Karumaldumal talaga. Bakit? Malinaw ang sabi nga ng pare, nagpaliwanag dyan. Ano yan? That's against the first commandments. I am the Lord your God. There's no other God, no, before me. Walang ibang Diyos. So, parang ginagawa mo na yung Diyos yung mga prutas, yung mga dahil doon manggagaling ang swerte. Walang ganun. Galit ang Diyos dyan. Kasi God is more than enough. Kung gusto mo, sabi mo, paano ka pagpalain? Magsimba ka, mag-confession ka, at mangako ka sa Diyos na kung pwede maglingkod ka, unahin mo siya. Malinaw naman na sinasabi ng 6:33 ng Mateo bro, Jando. Okay, Mateo 6:33. Ito po ang sinasabi sa 6:33 na Mateo. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Napakalinaw niya, no? Sa Magandang Balita Biblia, bro. Okay, Magandang Balita Biblia, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ano sabi? Ibibigay niya sa inyo ang lahat. Si Jesus yan sa mismong bibig na ating Panginoon Kristo yan. Yan lang naman ang sikreto dyan sa lahat ng mga gusto may kahilingan sa New Year. Ang sikreto dyan, seek ye first. Nandiyan yung seek ye first. Yan yung sa English, seek ye first the kingdom of God. So, paano kapag palain ka mo, Bro Rex? Seek ye first the kingdom of God. Unahin mo siya, mga turo na simbahan, be prayerful, you go to confession, be in state of grace. Ano sabi niya? At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Pag sinabing lahat ng kailangan mo, kagalingan man yan, financial man yan, ibibigay niya. Yan ang blessings ni God. Mas matindi yan kaysa doon sa ibibigay sa ng prutas. Ang prutas, masisira lang yan. Nagkakasala pa tayo sa mga pampaswerte at pamahiin. Yan ang pinakasikreto. Seek ye first the kingdom of God para tayo po ay pagpapalain niya. Yun po, Bro Rex. Ayun. So, seek ye first the kingdom of God. Pero sabi ng mga Sabadista, bigay ka ng ikampo, bubuksan yung langit ng lahat ng panalangin para sa iyo. At sino nagsabing sa kanila magbigay? ay yun ang malaking tanong doon. Saan mababasa sa Biblia sa kanya mo ibigay? Sabi nila wala nang apostol kaya sila nang tatanggap. Narinig ko yan kay Warren B. Cirelli, wala nang apostol kaya sa amin kayo tatanggap. Nalala ko dati, sabi ni Brad Pitt ng ang dating doon. Alam niyo ba yung ang dating doon?
Naging sitcom yan doon sa sa GMA yung andating doon. Sabi ni ni Brad Pitt, huwag kayong magpaniwala sa sinasabi na pag nagpaputok kayo ay matatabo yung mga demonyo. Huwag kayong maniwala doon. Ha? Bakit? Kung magpapaniwala kayo doon, sinisiguro ko sa inyo lahat ng demonyo nasa bahay ninyo. Bakit? Wala naman nagpapaputok sa loob ng bahay eh. Nasa labas na nagpaputok eh. Saan pupunta ang demonyo? Hindi sa loob ng bahay kasi wala paputok doon. Ano sabi ni Brad Pitt? Na huwag kayong magpaniwala sa mga pamahiin na gaya ng mga ganyan. Kaya atin ang ibalik dito kay Brother Brother Rex Aguilar. Okay na ba yon?